Ang pangalan ko ay Alona Reyes. Ang bakuran sa lungsod ng Quezon ay punong-puno ng musika para sa kaarawan, may mga makukulay na ilaw na nakasabit sa bakod, at ang amoy ng inasal na karne ay humahalimuyak sa paligid. Ang nanay kong si Juana ay nakatayo sa baitang ng patio. Itinaas ang kanyang baso ng mataas at ang kanyang boses ay nanghinibabaw sa ingay na tila siya ang may-ari ng gabing iyon. May mga anak na nagpapasaya at nagbibigay ng karangalan sa iyo araw-araw, sabi niya. Ang mga mata ay nakapako sa aking kapatid na si Tomas. Ang iba naman, mas gugustuhin mo na lang na wag nang makita pa kailanman. Umalingaw-ngaw ang tawanan. Mumisi si Tomas. Nanatiling tahimik si Tatay Harry tulad ng dati. Itinaas ko ang sarili kong baso at ngumiti pabalik. Magandang balita, nanay. Natupad na ang hiling mo. Wala na ako rito, nakatira na ako sa Cebu ngayon. Patuloy ang musika, ngunit nagbago ang ihip ng hangin. Nanigas ang ngiti ni nanay. Napaubo si Tomas sa kanyang serbesa. Ibinaba ko ang aking baso. Pumasok sa loob at hindi na lumingon pa. Iyon ang huling pagtitipon ng pamilya na dinaluhan ko. Kung ang magulang mo ay nakapagsabi na ng mga salitang mas masakit pa sa inaasahan nila, o marahil ay eksakto sa nais nilang iparating, iwanan mo ito sa mga komento. Pindutin ang subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na nangyari. Lumaki ako sa isang bahay na gawa sa semento sa labas ng lungsod ng Quezon. Ang uri ng bahay na may garahe na amoy langis at mga lumang guwantes sa basketball. Pinapatakbo ni nanay ang bahay na parang isang scoreboard. Lahat ng puntos ay para kay Tomas. Siya ang pambato sa basketball team ng high school. Ang unang nakakakuha ng bagong sapatos bago pa magsimula ang liga. Ang anak na ang mga laro ang pumupuno sa kalendaryo sa ref. Ang aking ikawalong kaarawan ay natapat sa isang Martes. Umuwi ako galing eskwelahan na umaasang may makikita man lang, marahil ay kick mula sa grocery. Yung mura lang na may plastic na lobo sa ibabaw. Ngunit walang laman ang counter sa kusina, maliban sa isang sulat. May training si Tomas, umorder ka na lang ng pagkain kung gutom ka. Kumain ako ng kanin at tuyo ng nakatayo, habang ang sabaw ay tumutulo sa sahig. Dumating si tatay mamaya. Niluwagan ang kanyang kurbata at ginulo ang aking buhok ng walang imik. Iyon ang kanyang bersyon ng paumanhin. Ang mga kaarawan ni Tomas ay iba. Ang buong barangay ay dumarating. Isang taon, nagrenta si nanay ng malaking inflatable bounce house. Sa susunod naman ay kumuha siya ng mag-iihaw ng buong lechon. Nakatayo siya sa tarangkahan, suot ang kanyang bestida, kinakawayan ng mga tao, ikinukwento sa lahat kung paano nakashoot si Tomas sa huling segundo ng laban. Nakaupo naman ako sa baitang ng beranda, binibilang ang mga sasakyan. Nagtataka kung may nakapansin man lang na nandoon ako. Hindi ito itinago ni nanay. Malayo ang mararating ni Tomas, sasabihin niya habang tinitiklop ang kanyang uniforme. Ang tela ay malambot na sa sobrang laba. Kailangan mo siyang suportahan. Ang suporta ay nangangahulugang pagsasakripisyo ng aking Sabado ng umaga para maupo sa bleachers, pagbibigay ng aking baon kapag kulang ang pondo para sa kanyang fundraiser. Ginawa ko ito ng walang reklamo. Ang pagrereklamo ay walang patutunguhan sa bahay na yon. Si Tatay Harry ay nagtatrabaho sa opisina sa Maynila, maghapon sa mga numero at spreadsheets. Uuwi siyang pagod, huhubarin ang sapato sa pinto at mawawala sa loob ng silid tulugan kasama ang TV. Kapag itinaas ni nanay ang kanyang boses tungkol sa bagong gamit ni Tomas, tatango lang siya at pipirma sa check. Kung hihingi ako ng 500 piso para sa school trip, titingin lang siya ng saglit para sabihing, "Tanungin mang nanay mo." Doon na yun nagtatapos.
Ang tanging taong nakakakita sa akin ay si Tita Elena, ang nakababatang kapatid ni tatay. Nakatira siya sa kabilang panig ng lungsod sa isang maliit na apartment sa itaas ng isang panaderia kung saan ang amoy ng mainit na pandesal ay sumusuot sa sahig. Nagsimula siyang pumunta tuwing linggo. Ipaparada ang kanyang luma at gas-gas na kotse na puno ng grocery na hindi naman niya kailangang bilhin. Sisimangot si nanay pero papapasukin din siya. Maghihintay si Elena hanggang sa maligo si nanay o lumabas para bumili ng kung ano. Pagkatapos ay isisingit niya ang isang sobre sa aking backpack. 2,000 piso, minsan higit pa, nakatupi ng mahigpit. Para sa mga libro, ibubulong niya. Tinatapik ang gilid ng kanyang ilong na parang aming sikretong code. O para sa kahit anong kailangan mo. Ginamit ko ang una para kumuha ng membership sa isang tech center. Yung nagpapahintulot sa aking humiram ng mga libro tungkol sa programming. Isang hapon, may tournament si Tomas sa Laguna. Nabakante ang bahay habang nag-iimpake si nanay ng mga cooler at niloload ni tatay ang mga gamit sa trunk. Nagpaiwan ako. Nagkunwaring masakit ang tiyan. Pagkaalis ng sasakyan, kumatok si Elena sa pintuan sa likod. Hindi siya nagtanong. Iniabot lang niya sa akin ang isang bus pass at sinabing, "May coding club sa tech center sa syudad. Tuwing Huwebes ang pulong. Dapat kang pumunta." Pumunta ako. Ang silid ay amoy sunog na kape at marker. Ang mga batang kasing edad ko ay nakayuko sa mga laptop. Ang mga daliri ay mabilis sa pagpindot ng keys. Ang instructor, isang lalaking nakatali ang buhok at may kupas na t-shirt ng agham, ay tinuruan ako kung paano magsulat ng aking unang linya ng code. Lumabas ang "Hello Alona" sa screen at may kung anong nag-click sa akin, parang isang pinto na hindi ko alam na nakakunci ay biglang bumukas. Nalaman nito ni nanay makalipas ang ilang buwan. Nag-iwan ako ng printout sa mesa sa kusina tungkol sa loops at variables. Hawak niya ito gamit ang 2 daliri na parang kakagatin siya nito. "Ito bang pinag-aaksayahan mo ng oras?" tanong niya. Kailangan ni Tomas ng bagong tuhod na pangprotekta sa laro. Nilamukos niya ang papel at itinapon sa basurahan. Kinuha ko ito matapos niyang matulog. Iniunat ang mga gusot at idinikit sa loob ng aking notebook sa math. Nakita ni tatay ang lahat. Nagsasalin siya ng kape. Ang usok ay namamagitan sa aming dalawa. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng kalahating segundo. Siya ang unang umiwas. Kinuha ang kanyang baso at isinara ang pinto ng kwarto. Iyan si Harry. Palaging pinipili ang landas na walang ingay. Patuloy ang pagpapadala ni Tita Elena ng mga sobre. Hindi siya kailanman humingi ng pasasalamat. Minsan ay dinala niya ako sa isang surplus store ng electronics sa dulo ng lungsod, yung may mga kahon ng maalikabok na circuit boards at mga buhol-buhol na kable. Gumastos ako ng 2,000 piso para sa isang sirang laptop na itinapon na ng kung sino. Naghintay siya sa kotse habang nakabukas ang makina. Nang lumabas ako na hawak ang bagay na iyon na parang kayamanan, nagumiti lang siya at nagsabing, "Bumuo ka ng isang bagay." At ginawa ko nga. Sa bodega sa ilalim ng hagdan, na isa lamang madilim na silid na may isang bumbilya at natitiklop na mesa. Pinagpira-piraso ko ito. Basag ang screen, patay ang baterya, ngunit umilaw ang motherboard nang ikonekta ko ito sa isang lumang power supply. Iyon ang unang makina na naayos ko. Pinangalanan ko itong wala. Ang mga pangalan ay parang mga pangakong hindi ko kayang tuparin. Naging varsity si Tomas sa kanyang 3 taon sa high school. Naglabas ang lokal na pahayagan ng litrato niya sa court, hawak ang bola at nakangiti si nanay sa background.
Ipinakuwadro nila ito at isinabit sa pasilyo, eksakto sa taas ng lugar kung saan dati nakasabit ang drawing ko noong kindergarten. Nilalagpasan ko ito araw-araw papunta sa sakayan ng bus. Mabigat ang backpack sa mga hiram na libro at sa pinakahuling sobre ni Elena. Nagpa-party si nanay nang pumirma si Tomas sa isang scout. May mga banderitas, lobo at isang malaking cake na may nakasulat na Future Pro sa asul na icing. Kumain ako ng isang maliit na bahagi sa kusina ng mag-isa habang ang sala ay umaalingaw-ngaw sa tawanan. Natagpuan ako doon ni Tita Elena, sumandal sa counter at isiningit ang isa pang sobre sa aking bulsa. "Ituloy mo lang," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na parang alam na niya ang magiging katapusan. Ang bodega sa ilalim ng hagdan ay naging aking taguan. Isang makitid na espasyo na puno ng mga kahon ng dekorasyon sa Pasko at mga lumang gamit sa golf ni tatay. Nagdala ako ng isang card table mula sa garahe. Naglagay ng isang lampara na nabili ko sa ukay-ukay sa halagang 100 piso at inangkin ang kanto na yon. Ang bumbilya ay bahagyang umuugong, nagbibigay ng mahahabang anino sa sementadong dingding na amoy lumang karton. Nagsimula ako sa mga libro sa library, mga makapal na aklat tungkol sa C++ at Python. Sa branch sa syudad, may bahagi sa likod kung saan ang aircon ay sapat ang ingay para malunod ang ingay ng mundo. Manghihiram ako ng 3 ng sabay-sabay, isisilid sa backpack at magbibisikleta pa uwi bago pa mapansin ni nanay na wala ako. Ang pagbabasa ng code ay parang pag-unawa sa isang sikretong lengguwahe. Bawat linya ay isang palaisipan na nagkakaroon lang ng kahulugan kung tititigan mo ng matagal. Ang unang laptop ay galing sa perang nasa sobre ni Tita Elena. Binili ko ito sa isang lalaki sa internet na nakipagkita sa akin sa parking lot sa likod ng isang gasolinahan. Ang screen ay kumukurap-kurap. Ang keyboard ay walang titik na J, ngunit bumubukas ito. Dinala ko ito sa bodega na parang kontrabando. Inilapag sa mesa at ginugol ang mga gabi sa pagbukas ng case gamit ang kutsilyo sa mantikilya. Nalagyan ng alikabok ang aking mga daliri habang nililinis ang fan. Pinalitan ang isang lobong baterya ng isa na kinuha ko sa isang sirang remote control. Nang sa wakas ay umandar na ito nang hindi nagka-crash. Sumandal ako at tinitigan ang kumukurap na cursor. Ang puso ko ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa kahit anong laro ng basketball sa itaas. Natuklasan ni nanay ang aking setup isang Sabado ng umaga. Bumaba siya para kumuha ng mga palamuti sa Pasko. Binuksan ang ilaw at natigilan sa pintuan. "Ano itong lahat ng basura na ito?" Bulyaw niya, sinisipa ang isang nakalaylay na kable sa sahig. Ang mga extension cable ay nakakalat kung saan-saan. Pinulot niya ang isang circuit board na nakuha ko sa isang lumang printer. "Ito ay kalat lang. Kailangan ni Tomas ang bodega para sa kanyang weight bench." Hindi ako nakipagtalo. Tinanggal ko ang saksak ng lahat, niliwas ang mga kable at naghintay hanggang sa umakyat na siya pabalik. Pagkatapos ay inilipat ko ang mesa ng mas malalim sa sulok sa likod ng mga lata ng pintura kung saan halos hindi na umaabot ang ilaw. Kinabukasan, tumakbo ako sa hardware store noong lunch break. Ginamit ang aking pera para sa tanghalian at bumili ng mas mahabang Ethernet cable. Nabutas ako ng maliit na butas sa sahig. Idinaan ang kable paakyat sa router sa sala habang walang tao sa bahay. Patay na ang dial-up. Ito na ang aking koneksyon sa mundo. Ang mga computer sa eskwelahan ay nakalock, ngunit ang library ay may mga public terminal na may internet. Maglo-login ako pagkatapos ng klase, magde-download ng mga tutorial tungkol sa server setup at isusulat ang mga ito sa CD.
Balik sa bodega, nag-install ako ng Linux sa laptop dahil sabi sa forum ay libre ito at madaling gamitin. Maraming errors ang lumalabas, ngunit natutunan ko silang basahin na parang mga babala. Reboot, ayusin, ulitin. Isang bakasyon, wala si Tomas dahil nasa basketball camp. Nanatiling tahimik ang bahay sa loob ng isang linggo. Ginamit ko ang oras para kumuha pa ng mga piyesa. Isang kapitbahay ang nagtapon ng isang lumang desktop tower. Inuwi ko ito ng palihim sa dilim. Sa loob ay may 2 hard drive, isang maalikabok na motherboard at isang power supply. Inayos ko ang mga gumagana at bumuo ng pangalawang makina. Mainit ito at maingay ang fan, ngunit nananatili itong online. Ikinonekta ko ang 2 computer, bumuo ng isang lokal na network. Tinatawag itong cluster sa mga libro. Hindi magarbo. Sapat lang para magpatakbo ng mga simulation na ginawa ko para sa kasiyahan. Ang isang programa ay humuhula ng tsansa ng ulan based sa data mula sa isang murang sensor na ikinabit ko sa bintana. Ang isa naman ay nag-aayos ng mga stats ni Tomas sa basketball. Walang silbi sa iba, pero nagpatunay itong gumagana ang setup. Nahuli na naman ako ni nanay noong naglilinis siya. Binuksan niya ang pinto na puno ng mga plastic na bag para sa basura. "Ginagawa mong tambakan ng basura ang bahay ko," sabi niya. Tinitingnan ng mga tower fans at magulong kable. Kinuha niya ang isang kahon ng floppy disks at inalog ito. "Ito ang dahilan kung bakit wala kang mararating. Si Tomas ay nandoon sa labas, nagsasanay kasamang mga pro, at ikaw ay naglalaro ng basura." Naghintay ako hanggang sa umalis siya. Pagkatapos ay binuo ko ulit ang lahat. Ang salitang kalat ay umalingungaw, ngunit isinantabi ko ito. Nang gabing yun, umorder ako ng pangatlong hard drive gamit ang huling sobre ni Elena. Ang mga makina ay nag-uusap na sa isa't isa ngayon. Naghahati ng trabaho at nagba-backup ng data. Pinangalanan ko ang network na wala. Ang mga label ay nag-aanyaya ng mga tanong. Pagdating ng 3 taon sa high school, may routine na ang bodega. Bababa ako pagkatapos ng hapunan, nakasuot ng headphones para hindi marinig ang TV sa itaas, at mag-code hanggang sa kumurap ang bumbilya. Ang mga online forums ang naging mga kaklase ko, mga user na sumasagot sa aking mga tanong sa madaling araw. Nagbibigay ako ng mga solusyon, nakakakuha ng reputasyon, at natututong mag-debug ng mga crashes. Ang unang totoong server ay nabuo mula sa 4 na itinapong towers. Inihanay ko sila sa isang metal na istante na ibinurol ko sa dingding. Ang pagpapalamig ay galing sa mga box fans na itinali ko ng zip ties. Palagi itong umuugong, isang mahinang tunog na nangginginig sa sahig. Nag-host ako ng isang simpleng website, hindi pang publiko, isang page lang na nagpapakita ng stats. Ang makakita ng 99.9% uptime pagkatapos ng isang buwan ay mas masarap sa pakiramdam kaysa sa kahit anong mataas na grado. Hindi na kailanman bumaba si nanay. Magrereklamo siya tungkol sa bayad sa kuryente, pero binabayaran naman ito ni tatay ng walang kibo. Ang mga makina ay patuloy na dumami hanggang sa ang kanto ay magmukhang isang maliit na data center. Alam ko ang bawat tunog ng fan, bawat maluwag na tornilyo. Hindi ito maganda tingnan, pero akin ito. Isang sobre mula sa Universidad ng San Carlos sa Cebu ang dumating isang hapon, makapal na papel na may selyo ng universidad na kulay ginto. Nakita ko ito sa mesa sa kusina, natatabunan ng mga sulat para kay Tomas at mga kupon ni nanay. Ang pangalan ko ay nakasulat ng malaki sa harap. Ginamit ko ang kutsilyo para buksan ito. Mabilis ang tibok ng puso habang binabasa ang acceptance packet. Full ride scholarship. Matrikula, tirahan,
pati pondo para sa mga libro, programang computer science, isa sa pinakamataas sa bansa. Naghintay ako hanggang hapunan para sabihin ito. Ang mesa ay may ulam na meatloaf at mashed potatoes. Si tatay ay kumakain ng tahimik. Si Tomas ay nakatingin sa kanyang cellphone. Iniabot ni nanay ang gravy. Tumikhim ako. Natanggap ako sa San Carlos sa Cebu. Full scholarship. Tumahimik ang paligid. Unang tumingin si Tomas, nakataas ang kilay. Patuloy sa pagmuya si tatay. Ibinaba ni nanay ang gravy ng malakas. Cebu? Ulit niya, matalimang boses. Napakalayo niyan. Sa kabilang dulo ng Pilipinas, hindi. Ibinigay ko ang sulat sa kanya. 900 kilometro lang yon, nanay. Hindi yun sa buwan. Magsisimula ang klase sa Enero. Hindi niya hinawakan ng papel. Hindi ka pupunta. Maraming laro si Tomas na darating. Maraming coach ang darating. Kailangan kanya rito para tumulong sa mga asikaso, para ayusin ang kanyang schedule. Tumingin siya kay tatay. Hari, sabihin mo sa kanya. Pinunasan ni tatay ang kanyang bibig. Malayo yun, sabi niya, nakatingin sa kanyang plato. Yun lang, naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Ito ang kinabukasan ko, hindi ako ang kanyang support staff. Humilig si nanay paharap. Ang kinabukasan mo ay ang pagtulong sa pamilya. Kapag kinuha si Tomas sa liga, lahat tayo ay makikinabang. Manatili ka rito at kumuha ng klase sa community college kung talagang matalino ka. Tapos na ang usapan. Tumayo ako. Maingay ang pag-usad ng upuan sa sahig. Hindi niyo ito desisyon. Kinuha ko ang sulat at dinala sa taas. Sumigaw si nanay tungkol sa kawalan ko ng utang na loob, pero hindi ako huminto. Sa aking kwarto, inilatag ko ang mga dokumento, ang mga petsa ng orientation, mga form para sa tirahan, at mapa ng campus. Pinuno ko ang lahat online ng gabing yon gamit ang computer sa bahay habang naliligo si Tomas. Ang acceptance portal ay kumurap ng kulay berde, kumpirmado. Naging tensyonado ang mga sumunod na linggo. Hindi pinansin ni nanay ang mga kahon na inihahanda ko sa pasilyo. Sinadya niyang itapat ang physical therapy ni Tomas sa oras ng aking trabaho sa grocery para mapilitan akong makipagpalit sa mga katrabaho. Sinamahan ako ni tatay sa pag-renew ng ID nang walang kibo, ngunit tumanggi siyang pumirma sa kontrata ng dorm. Tanungin mo ang nanay mo, sabi niya ulit. Dumating si Tita Elena isang gabi sa garahe. Nabalitaan ko, bulong niya. Iniaabot ang isang debit card sa aking kamay. May 10,000 piso ito para sa flight at iba pang kailangan. Ang kanyang mga mata ay matatag. Gawin mo ito. Nag-book ako ng ticket online. Manila pa Cebu, one way. Iprinin ko ang boarding pass sa library. Itinupi ito ng maliit at isiningit sa aking libro sa calculus. Ang gabi bago ang aking pag-alis, hinarap ako ni nanay sa laundry room. Kapag lumabas ka sa pintong yan, mag-isa ka na. Huwag kang babalik tuwing Pasko. Walang pera para sa anumang emergency. Tinitiklop niya ang mga jersey ni Tomas ng may puwersa. Pag-isipan mong mabuti. Tinitigan ko siya sa mata. Nagawa ko na. Malamig ang umaga ng aking pag-alis. Dinala ko ang aking mga bag sa labas ng 4:00 ng madaling araw. Walang gumagalaw sa loob ng bahay. Tumawag ako ng sasakyan gamit ang card ni Elena. Habang niloload ng driver ang aking mga bag, tinitigan ko ang madidilim na bintana. May dumating pang isang sasakyan, ang luma ni Tita Elena. Lumabas siya na nakasuot ng jacket at magulo ang buhok. Hindi ko hayaang umalis kang mag-isa, sabi niya. Niyakap ako ng mahigpit. Nagmaneho kami papuntang airport ng tahimik. Ipinark niya ang kotse. I-text mo ako paglapag mo. Mabilis ang check-in.
Kinawayan ko si Elena mula sa security gate hanggang sa mawala ako sa loob. Habang ang eroplano ay umaandar at ang araw ay sumisikat sa itaas ng Maynila, idinikit ko ang aking noo sa bintana habang lumiliit ang lungsod sa ibaba. Nag-text si nanay habang nasa biyahe. May dinner si Tomas kasama ang isang scout mamaya. Huwag mong kalimutang tumawag. Binura ko ito. Tinanggal ang seatbelt sign. Inilabas ko ang mapa ng campus. Cebu. Bagong zip code. Sarili kong susi. Dumating ang huling mensahe ni Tita Elena pagkalapag ko. Proud ako sa iyo, bata. Bumuo ka ng malaking bagay. Sinave ko ito, pinatay ang telepono at lumabas sa terminal. Ang Cebu ay amoy bagong posibilidad. Ang biyahe papuntang campus ay tumagal ng 40 minuto. Nag-check-in ako sa dorm, silid 3-2. Walang laman, kundi 2 kama at isang mesa sa tabi ng bintana. Inilabas ko muna ang laptop na binuo ko ng maraming beses. Isinaksak ito at pinanood ang pamilyar na boot screen. Wala nang pagtatago sa bodega. Akin na ito. Nagsimula ang orientation kinabukasan. Naglakad ako sa quad na suot ang aking scholarship hoodie. Walang nakakaalam ng aking apelido rito. Walang umaasang magdadala ako ng bote ng tubig para sa tryouts. Klase sa coding lang at isang malinis na simula. Dumating ang tagulan sa Cebu na walang kasamang yelo, kundi mga kulay abong langit at basang lamig na sumusuot sa aking hoodie tuwing umaga. Sapat ang scholarship para sa matrikula, pero kulang ang pondo para sa pagkain matapos magbayad ng upa. Kumuha ako ng trabaho sa isang karinderiya sa labas ng campus. Maraming kape, paglilinis ng mga plato, at mga barya bilang tip. Ang manager ay binibigyan ako ng double shift tuwing Sabado at Linggo. Ang mga gabi naman ay para sa isang bodega sa gilid ng lungsod. Nag-aayos ako ng mga gamit sa isang medical supply distributor. Nag-i-scan ng mga barcode sa ilalim ng maiingay na ilaw. Mas malaki ang bayad doon. Cash para sa overtime. Mag-clock in ako ng 10:00 ng gabi, magkakarga ng mga kahon ng hiringgilya at benda hanggang madaling araw. Ang tulog ko ay pasulput-sulput na lang sa pagitan ng mga klase sa loob ng library. Isang Huwebes, naging busy ang shift. May rush order para sa mga ventilator dahil sa trangkaso. Ang supervisor ay sumisigaw na bilisan ang pagkakarga. Gamit ang electric pallet jack, iniikot ko ang mga gamit sa makikitid na pasilyo. Pagod na ang aking mga mata, ngunit kailangan ng trabaho. Nag-reverse ako ng mabilis sa isang kanto, sumabit ang gulong sa isang kable. Tumagilid ang jack at ang mga kahon ay bumagsak sa akin. Tumalon ako palayo pero nadulas ako sa sahig. Tumama ang bakal ng pallet sa aking bukong-bukong. Kumalat ang sakit na parang apoy. Bumagsak ako sa semento at nawalan ng hininga habang tumutunog ang alarm. Unang dumating si Lito, isang matangkad na kaklase ko sa computer science na nagtatrabaho rin doon. Nakita niya ang lahat. "Huwag kang gagalaw," utos niya, lumuhod sa tabi ko. Kinuha niya ang kanyang sinturon at itinali ito ng mahigpit sa itaas ng aking binti para tumigil ang dugo. "Itaas mo ito." Inilagay niya ang binti ko sa isang patag na karton at tumawag sa ambulansya. Dumating ang mga paramedics sa loob ng ilang minuto. Sa ospital, nakita sa x-ray na may bali ang aking buto. Hindi kailangan ng operasyon, pero kailangan ng cast at crutches. Pinagpapahinga ako ng doktor, pero hindi ko kaya ang walang trabaho. Inihatid ako ni Lito pabalik sa dorm, gamit ang kanyang lumang kotse. "Kailangan mo ng tulong sa mga notes sa klase," sabi niya. Nagsimula siyang pumunta pagkatapos ng kanyang shift. Bit-bit ang kanyang laptop, ibinabahagi ang mga code mula sa lecture. Magkasama namin ginagawa ang mga assignments. Sinuportahan din ako ni Tita Elena
na nagpadala ng 5,000 piso ng walang tanong para sa pagkain. Iminungkahi ni Lito ang isang ideya habang kumakain kami ng pizza sa dorm. Pareho tayo nakakakita ng data ng medical supply sa bodegang yun, sabi niya. Nawawala ng track ang mga ospital kapag marami ang pasyente. Paano kung gumawa tayo ng software na huhula kung kailan mauubusan ng gamit? Gumuhit siya ng mga flowchart sa tissue. Nananakit ang binti ko. Pero ang mga numero sa isip ko ay nagtutugma. Sumali sa amin si Danilo, isang senior na eksperto sa neural networks. Nag-coding kami sa basement ng engineering building gamit ang mga gamit na nakuha namin sa surplus sales. Ang prototype ay tumakbo sa aking lumang laptop. Nakuha nito ang mga order histories at nagbigay ng babala para sa mga gamit na malapit ng maubos. Umabot sa 85% ang accuracy ng aming data. Nagsimula kami sa maliliit na demo sa mga professor hanggang sa mga lokal na health startups. Itinatag namin ang BioPredict AI. Isang investor ang nagbigay ng pondo matapos mawalan ng kamag-anak dahil sa kakulangan ng gamit sa ospital. Ang tseke ay may 6 na zero. Nagrenta kami ng maliit na opisina sa itaas ng isang shop. Ang mga dingding ay puno ng whiteboards. Magaling ang takbo ng negosyo. Ang bali sa aking binti ay gumaling na rin. Inalunsad namin ang beta sa 3 ospital. Ang kita ay nagsimulang pumasok. Tumawag si nanay ng isang beses mula sa Maynila. Nakapirma si Tomas sa isang maliit na liga. Dapat mo siyang batiin, sabi niya. Hinayaan ko lang itong mag-ring hanggang sa mapunta sa voicemail. Nag-text si Tita Elena ng pagbati para sa aming paglunsad. Ang aming platform ay mabilis na lumaki. Naging pundasyon ito ng mga regional na ospital. Ang pangalan ko ay lumabas sa mga dokumento bilang may-ari ng equity. Mula sa bodega ng supply hanggang dito, tawa ni Lito. Ang aksidente ay naging isang tilat na lamang. Isang paalala na ang pagbagsak ay minsan nagtuturo ng daan pataas. Isang email mula sa isang tech magazine ang dumating isang Martes ng umaga. 30 under 30. Kasama ka sa listahan. Napili ang BioPredict AI bilang tool na nagliligtas ng milyon-milyong piso at buhay sa mga ospital. Ang aking litrato na nakasuot ng blazer ay nakatabi kina Lito at Danilo. Tinawag kaming 3 na nagpapalit ng data para maging buhay na nailigtas. Sumabog ang aming kasikatan. Ang mga notifications sa LinkedIn ay hindi humihinto. Pumunta kami sa Maynila para sa parangal. Sa entablado, binasa ang aming talambuhay habang ang mga ilaw ay nakatutok sa amin. Hawak ko ang tropeo at nagpasalamat sa aking team. May sumisigaw tungkol sa mga chismis ng pagbili sa aming kumpanya. Sa Cebu, ang aming platform ay nakatulong sa isang malaking crisis. Nang magkaroon ng malakas na bagyo, ang aming system ang nagre-route ng mga gamit sa gamot mula sa mga bodegang hindi apektado, kaya hindi naubusan ng gamot sa mga ICU. Ang mga hospital admins ay nagpadala ng mga pasasalamat. Ang kita namin ay umabot na sa 7 digit. Isang malaking pharma giant ang lumapit sa amin pagkalipas ng 6 na buwan. Ang kanilang vice-presidente ay dumating gamit ang private jet at tiningnan ang aming opisina. Ang offer ay umabot sa 8 digit na buyout kasama ang stock options at bonuses. Nilagdaan ko ang kontrata sa isang conference room sa Cebu. Ang mga papel ay mas makapal pa sa mga libro. Pumasok ang pera sa aming mga account sa loob ng 1 linggo. Binayaran ko ang aking mga utang at nagpadala ako ng pera kay Tita Elena para sa isang bagong kotse. Sumagot siya ng litrato ng isang bagong sedan na may caption, "Wala ng tulo ng langis." Naghahanap ako ng bahay tuwing Sabado at Linggo.
hanggang sa makita ko ang isang villa sa tabi ng dagat sa Cebu. Ang bahay ay moderno. May mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame at isang kitchen na kasing laki ng sa restaurant. Naglalakad ako sa loob habang naririnig ang tunog ng aking sapatos sa sahig na gawa sa hardwood. Naisip ko ang mga pagtitipon dito na walang scoreboard. Pagkatapos ng 30 araw, lumipat na ako. Ang dining area ay may pasadyang mesa na gawa sa kahoy na nara, 10 talampakan ng haba, sapat para sa 10 tao. Walang high chair, walang itinalagang upuan. Ako mismo ang nagliha ng ibabaw nito. Tinulungan ako ni Lito na ayusin ang mga upuan. "Eto na ang upgrade," sabi niya. Dumating si Danilo na may dalang serbesa at nag-setup ng smart home system. Pinasinayaan namin ang mesa gamit ang barbecue. Tawanan ang maririnig sa buong bahay. Nagpatuloy kami bilang consultant sa kumpanya. Lumilipad ako sa Maynila para sa mga board meetings, ipinapakita ang aming mga ulat at pinapanood ang aming platform na kumalat sa buong bansa. Ang mga anunsyo ay nagsasabing ang BioPredict ang nagpapatakbo sa 80% ng mga ospital sa Pilipinas. Ang aking pera ay lumalago ng tahimik. Nagbibigay din ako ng mga donasyon para sa STEM scholarship sa San Carlos nang hindi napapakilala sa una. Muling bumalik ang Tech Magazine para sa isang artikulo. Ang litrato ko sa mesa habang tumatagos ang sikat ng araw sa salamin ay naging pabalat. Ang sinabi ko ay, ang tagumpay ay hindi isang tropeo. Ito ay puwang para sa mga taong pumipili sa iyo. Ang aking yaman ay umabot sa antas na hindi ko kailanman naisip. Ang villa ay naging sentro ng mga bagong tradisyon. Sunday brunch kasama ang mga kaibigan, game nights kung saan laging nananalo si Danilo. Tinuruan kami ni Rafael, ang aking kapitbahay na isang biyudo, na mangisda sa pantalan. Ang dati kong professor na si Dr. Casilag ay dumadalaw rin tuwing bakasyon. "Bumuo ka ng higit pa sa code," sabi niya habang nagtatagay kami ng baso. Nagsasagawa rin ako ng mga coding bootcamps sa bodega ng aking bagong bahay. Ang mga kabataan sa Cebu ay natututo ng Python habang kumakain ng pizza. Isang bata ang nakagawa ng isang mahalagang update sa aming system. Ipinakuwadro ko ang kanyang ginawa sa itaas ng chiminiya. Ang mesang nara ay nakakita ng kanyang unang Pasko na walang drama ng pamilya. Nagluto si Lito ng hamon, si Danilo naman ay gumawa ng cocktails. Kinakain namin ang bawat piraso hanggang sa mabusog kami. Walang nagbibilang ng puntos. Ang villa ay may 3 garahe kung saan nakaparada ang aking bagong hybrid na sasakyan. Ang umaga ko ay nagsisimula sa kape sa tabi ng dagat habang nakabukas ang laptop. Masaya ako. Paggalipas ng 6 na taon, isang imbitasyon para sa ika-60 kaarawan ni nanay ang dumating sa koreo. Makapal ang papel at may gintong sulat. Ang address ko sa Maynila ay binura at pinalitan ng aking bagong address sa Cebu. Dahil sa kuryosidad, kumuha ako ng flight pa uwi. Ang nirentahang kotse ay amoy pine. Dinaanan ko ang dating laruan ni Tomas at ang karinderiya kung saan ako nagtrabaho dati. Ang bahay na semento ay mukhang mas maliit na ngayon. Kupas na ang pintura at mas marami ng bitak sa garahe. May mga lobo sa mailbox at musika sa likod bahay. Ipinark ko ang kotse sa malayo at naglakad ng naka-jeans at blazer. Maraming tao sa patio, mga kapitbahay at mga kamag-anak na halos hindi ko na matandaan. Si tatay ang unang nakakita sa akin sa tabi ng ihawan. "Alona?" sabi niya ng walang emosyon. Niyakap niya ako ng mabilis. Amoy uling siya. Lumabas si nanay mula sa pinto na may suot na apron. Naniningkit ang mga mata. "Dumating ka,"
Sabi niya habang nagpupunas ng kamay. Walang ngiti. Lumapit si Tomas. Lumaki ang tiyan at tila pagod na. Oy sis, balita ko big time ka na sa tech ah. Tinapik niya ang balikat ko ng napakalakas. Nagpatuloy ang party. Nagkaroon ng mga speech tungkol sa serbisyo ni nanay sa komunidad. Nakatayo lang ako sa gilid habang umiinom ng tubig. Itinaas ni nanay ang kanyang baso. Para sa pamilya, toast niya. Siya tumingin sa akin. May mga anak na mas gugustuhin mong wag nang makita araw-araw. Pero dahil sa dugo, hindi ka makaalis. Nagtawanan ng mga tao. Humalakak si Tomas. Nakatingin lang si tatay sa damo. Ang mga salitang iyon ay parang narinig ko na dati, pero mas matalim na yon. Ibinaba ko ang aking baso at nilapitan siya. Natupad ng hiling mo maraming taon na ang nakakalipas. Nakatira na ako sa Cebu ng permanente. Namula ang mukha ni nanay. Huwag kang gumawa ng eksena sa party ko. Sabi ko naman, walang eksena, katotohanan lang. Tumalikod ako at naglakad palabas. May mga bumubulong. Tinawag ako ni Tomas tungkol sa paggalang, pero hindi ako huminto. Ang biyahe papuntang airport ay mabilis. Sumakay ako sa eroplano at isinuot ang seatbelt. Nag-vibrate ang phone ko. Numero ni nanay. Tumawag ka. Kailangan nating mag-usap. Binlock ko ang kanyang numero habang lumilipad ang eroplano. Pagdating ko sa Cebu, binura ko ang lahat ng mensahe. Ang villa ay tahimik, ang dagat ay kumikinang sa labas. Gumawa ako ng kape at naupo sa pantalan. 6 na taon ng katahimikan ang nagpatunay nito. Minsan ay nag-email si tatay. Galit ang nanay mo. Nawala ng sponsorship si Tomas. Nilagay ko ito sa archive nang hindi binabasa. Nag-text si Tita Elena ng thumbs up emoji. Wala nang iba. Natapos na ang masamang panaginip. Balik sa trabaho, Lunes na naman. Tinatanong ako ng mga katrabaho ko tungkol sa biyahe. Sabi ko lang, obligasyon sa pamilya, tapos na. Ang pilat sa aking binti ay sumasakit kapag malamig. Pero ngayon ay mas maayos na ang pakiramdam ko. Ginawa ko ng emergency contact sina Lito at Danilo. Walang tanong-tanong. Ang nakaraan ay naiiwan sa lungsod ng Quezon, nakabaon sa ilalim ng mga lobo at mumo ng kik. Isang gabi, nag-ihaw ng isda si Rafael sa tabi. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako at kumain kami sa kanyang patio habang ang mga bata ay naglalaro. Simple, pinili. Ang block na numero ay sinubukang tumawag muli makalipas ang ilang linggo. Ang voicemail ni Tomas ay tungkol sa paghingi ng pera para sa abogado. Binura ko ito nang hindi tinatapos. Permanente na ito. Ang mga litrato ng kaarawan ni nanay ay nakita ko sa social media. Puno ng ngiti. Walang banggit tungkol sa pag-alis ko. In-unfollow ko ang feed nila. Ang distansya ay hindi na kilometro ngayon. Ito ay nasa settings na. Nagpupunta ako sa mga conference, nagsasalita tungkol sa AI. Tinatanong ng mga reporters ang aking pinagmulan. Sinasabi ko ang tungkol sa scholarship, pero hindi ang iba pa. Ang kwento ay akin para hubugin. Bumisita si Tita Elena isang beses. Minaneho ang kanyang bagong kotse sa paligid ng Cebu. Higit pa sa proud ang nararamdaman ko, sabi niya sa hapunan. Nag-toast kami gamit ang sparkling water. Ang imbitasyon ay napunta sa drawer, pagkatapos ay sa shredder. Naging confetti para sa garden, mga ugat sa bagong lupa. Ang lungsod ng Quezon ay naging isang tuldok na lang sa weather app. Ang halumigmig ng Cebu ay pamilyar na ngayon. Nagtatakbo ako sa pantalan tuwing pagsikat ng araw. 1 taon na ang lumipas. Walang sulat, walang tawag.
ang katahimikan ay ginto. Nagkaroon kami ng team retreat sa villa. Nag-usap tungkol sa aming mga plano sa mesang Nara. Maayos at payapa. Ang mga alaala ng nakaraan ay dahan-dahang naglaho. Isinulat ko ang bagong code ng aking buhay, linya por linya. Noche buena ng taong yon, binuksan ko ang mga pinto ng villa. May mga ilaw na nakasabit sa pantalan. Amoy ng sariwang pine ang nananalaytay mula sa puno ng Pasko sa sala. Nagpadala ako ng mga imbitasyon ilang linggo na ang nakakalipas. Mga simpleng card na may coordinates ng aking bahay. Dumating ang mga bisita na may dalang mga pagkain at regalo. Unang dumating si Tita Elena na puno ang trunk ng mga cake mula sa paborito niyang panaderia sa Cebu. Niyakap ko siya sa pintuan. Sumunod si Danilo na may dalang craft beer. Sina Rafael at ang kanyang anak ay may dalang mga gawang bahay na tamales. Huling dumating si Dr. Casilag na may dalang mga mani. Nagtipon kami sa mesang Nara. 10 upuan ang puno. Ang mga kandila ay nagniningning. Ang mga plato ay puno ng pagkain at ang tanyag na pecan pie ni Elena. Ang tawanan ay nanghingibabaw sa tunog ng mga kubyertos. Walang nagbibilang ng puntos. Nag-vibrate ang phone ko. Isang hindi kilalang numero mula sa Maynila. Sinagot ko ito ng mahina sa kusina. Boses ni Nanay. Nawala ang lahat kay Tomas. Wala ng sponsorship. Kinuha ang bahay. Maraming demanda. Kailangan niya ng tulong. Tiningnan ko ang mesa. Sina Elena, Danilo at Rafael ay masayang nag-uusap. Sabihin mo sa kanya kumuha siya ng abogado, sabi ko. Pamilya siya, giit ni Nanay. May pera ka na ngayon. Sabi ko naman, ang mesang ito ay walang puwang para sa sinumang nagtaboy sa akin. Pinatay ko ang tawag, blinok ang numero, at pinatay ang telepono. Bumalik ako sa upuan. Itinuloy ang kwentuhan. May anunsyo ako, ang Alona Reyes Foundation. Ang perang mula sa buyout ay gagamitin para sa full ride scholarships para sa mga estudyante ng STEM na nakakaranas ng pagtutol mula sa kanilang pamilya. Magbubukas ang mga aplikasyon sa Enero. Mentor si Dr. Casilag. Pinunasan ni Elena ang kanyang luha. Nag-toast kami para sa foundation. Ang anak ni Rafael ay nagtanong kung pwede ba siyang mag-apply balang araw. Siyempre naman, sagot ko. Ang mesa ay napuno ng mga plano para sa hinaharap. Pagkatapos, lumabas kami para sa fireworks. Ang mga kulay ay sumasalamin sa dagat. Ito ang iyong legacy, bulong ni Dr. Casilag. Ngumiti ako habang pinapanood ang mga pagsabog sa langit. Magkasama kaming naglinis ng pinagkainan. Nang makaalis ang huling bisita, tumayo ako ng mag-isa sa tahimik na bahay. Malinis na ang mesa, nakapasok na ang mga upuan. Ang foundation ay matagumpay na nailunsad noong tagsibol. Ang unang nakakuha ng scholarship ay isang babae mula sa probinsya na gustong ipakasal ng magulang sa edad na 18. Nag-coding siya para makatakas, tulad ko. Nagkita kami sa orientation at iniabot ko sa kanya ang tseke. Sinububukan pa ni Nanay ng isang beses, nagpadala ng sulat tungkol sa gastos sa rehab ni Tomas. Nilagyan ko ito ng return to sender at inihulog sa mailbox. Hindi na kailangan ng sagot. Lumipat si Tita Elena nang mas malapit sa akin. Ang Sunday dinner ay naging routine na. Ang pamilya ay hindi laging sa dugo. Ito ay ang mga taong dumating, nanatili at pinili ka pabalik. Binuo ko yon ng buo. Pinuto lang mga lumang ugat at nagtanim ng bago. Ang aral ay naging malinaw. Ang tunay na pamilya ay ang mesang inihanda mo, ang pintong binuksan mo, at ang mga kamay na hawak mo ng walang obligasyon. Cebu habang buhay.
pinili ko ito.